kasabihan nga, money is the root cause of all evil. Sabi naman ng iba, money makes the world go round. And money can make change people mind. Sabi niya, pagbabago yung isip ng mga tao pagdating sa pera ang usapan. Bakit ko nasabi? Dahil eto na, may mga ilan ng kongresista, no, na nagsasalita kung bakit sila pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte. Iba talaga yung takbo ng politika dito sa atin sa Pilipinas, no? Although siguro naman yung ibang bansa may ganito rin, but it seems na itong sad to say, no, gobyerno na to is mukhang matindi, na talagang nakikita na ngayon, no? Tinatanggi nila nung una, overwhelming daw yung support doon sa pagpirma, pero bakit may mga ganitong kwentong lumalabas sa ilan sa mga kongresista na nagpahayag talaga kung bakit sila pumirma. At ang commonality nila is mawawalan sila ng pondo. Mawawalan sila ng ibibigay sa mga tao. Ano kaya yon? Ayuda? O tulong? O para maboto ulit? Well, ilan lang po yan dito sa aking isi-share sa content ko na to, na kung saan maririnig nyo mismo, no, yung ilang mga kongresista na nagsalita patungkol dito sa sinasabi kong to. Issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasi-share ko rito sa aking content, those are all my opinions, no, and expressing what I feel sa mga nangyayari. So, samahan niyo po ako sa pag-share ng content ko na to, and kung meron po kayong question or opinion na gusto nyo i-share, recommendation, please leave it on our comment section, and I would like to hear from you kung ano po yung saloobin ninyo tungkol dito sa mga sinishare kong content ko. So sisimulan po natin doon sa isang kongresista, si Mitzi Uy. I don't know kung saang distrito siya, pero mayroon akong mga ipapakita sa inyo later on na mga pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara. Ilan sa mga pumirma. Okay? Na mga taga-lugar nila or somewhere near Davao City. Sa Davao, somewhere there, no? Kasi may mga pinakita na mga listahan ng mga bumoto against or pro, no, yung gustong ma-impeach Inday Sara. So simulan po natin dito kay Mitzi Uy, no, na kung saan ipinaliwanag niya kung bakit siya pumirma. Ano yung kadahilanan niya kung bakit siya pumirma. So let's hear from this congresswoman kung ano yung saloobin niya. And makatwiran ba yung kanilang mga rason para gawin yon? Yun ba ay prinsipyo o go with the flow? Ika nga. Okay? Kasi ang daming mga bagay na alam mo yon na parang mahirap intindihin, pero kung bibigyan mo ng pansin, may katwiran sila, kaya lang hindi po yun yung sinumpaan ninyo, no? Nung kayo po ay tumakbo dyan sa inyong posisyon, ang serbisyo pong inyong ibibigay is para sa ikabubuti ng hindi iilang tao, kundi ng buong Pilipinas. Okay, may kanya-kanya kayong distrito, oo, tama yun, but enough ba yun para maging ganito yung inyong desisyon, no? Na alam niyo namang may mali. Pero bakit kayo sumang-ayon? Okay, so ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Okay, adjust muna natin itong ating title para makita po ninyo.
yung video clip. So ito po si Michi Uy, yung kongresista. Nagsalita siya sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Okay, constituent, ika nga. Tayo, kasi hindi naman ako pinisisyon sa sarili ko lang. Tama ko, hindi naman ako pinitawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung anong ginagawa ko. Tama po ba ko yun? Kaya siguro ko, alam ko ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa edukasyon. Kaya kasi po ganito, alam mo natin, hindi na ito, hindi na ako magpapagaling ko ito sa inyo. Hindi ako nakapagkaya tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karamihan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Medyo hindi maganda or hindi malinaw yung mga sinasabi niya, but paulit-ulit ko itong pinlay. So parang ang gusto niya sabihin dyan is kapag hindi ka part ng majority, no, wala kang pondo. Ano ibig sabihin nun? Haharangin ng kung sino man, yung pinaka-boss or pinaka-head sa kongreso, na pag hindi ka sumang-ayon sa gusto nilang mangyari, which is ito, yung bumoto against kay Inday Sara para ma-impeach siya, mawawalan ka ng pondo. So, hindi siya directly nagsasabi, no, na parang yun yung dahilan niya, pero sa mga tono ng pananalita niya, di ba? Na kung hindi ka parte ng majority, yun yung sinabi niya, wala kang pondo. And alam natin, yung mga pondo na yan, is yun yung gagamitin nila. Yun yung para sa distrito mo, para doon sa mga proyektong gusto mong gawin. Diba? So, yun yung gusto niya yung sabihin, para itulong dyan sa mga taong nangangailangan ng tulong sa distrito niya. So, that's the reason kaya siya pumirma. At marami na daw ang gustong ma-impeach si Inday Sara. So, since marami na and majority, yun yung ginawa. So, nag-go with the flow na lang siya. Dahil para sa kanyang mga nasasakupan, sa mga taong gusto niyang tulungan. Tama po ba ko doon? Kapag kaya pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito magtuloy. Diba? Kasi yung boto nila natin, baka pagmana. Diba? Nakukuha mo ninyo. Nakukuha mo ninyo. So, ano po ba? Kapag po ang nasa malalayan ko. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko doon desisyonan, may masasabi at masasabi ng kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambayan. Di ba? Pero ang importante, nasalit ko yun para hindi. Kasi pumirmat siya sa hindi, may masasabi at masasabi sa kanya. And kung hindi siya pipirma, mawawalan siya ng pondo, ng budget para sa kanyang nasasakupan. And ganun pa rin, may masasabi pa rin sa kanya eh. So, kumbaga, talo siya. Talo siya sa lahat. Pumirma siya, may masasabi against sa kanya. Hindi siya pumirma, may masasabi pa rin sa kanya. So, mas pinili niyang pumirma at isakripisyo yung sarili niya sa kung ano man yung sasabihin sa kanya, pero ang mahalaga, matulungan niya yung kanyang mga constituent. Maganda, di ba? Maganda yung naisip ni Congresswoman. But the problem here is, yung ba talaga yung saloobin mo? Di ba? Yun ba talaga yung prinsipyo mo? Yun ba talaga yung tingin mong totoong nangyari? At ano yung maidudulot nun? Tinatanong ko lang po, Madam Oy, no? Kasi kung titignan natin yung rason niya, oo, di ba? It's for her constituent. Sa nasasakupan niya yung purpose niya. Sinakripisyo niya yung sarili niya, no? Na masira siya, di ba? Sa ibang botante. Pero ang question po kasi dito, Madam, is
ano po yung prinsipyo ninyo? Ano po ba talaga ang gusto ninyong mayari? Yung masagip lang yung inyong distrito without, di ba, considering the whole effect sa buong Pilipinas. Okay? Alam ko naman may iba rito, may ibang mga nasa politika, na mas iniisip nila yung ikagaganda nung kanilang nasasakupan, 'di ba? Sabihin na natin okay ang iyong nasasakupan. Paano yung mga nakapaligid? Hindi lang naman ikaw sa distrito mong 'yan ang nandiyaran, may iba pang mga distritong nakapaligid, 'di ba? Paano naman po sila? Nasasagip mo yung sarili mong lugar pero mas marami yung nagsasuffer, no? Paano po 'yun? At ano po ibig sabihin kayo mismo wala kayong sariling paninindigan, no? Well, pwede nyo sabihin na nanindigan ka para sa iyong nasasakupan, yes. Pero yun po ba talaga ang totoong saloobin nyo? Or dahil mawawalan kayo ng pondo? Alam naman natin na ganun yung galawan pa sa politika. Kung sino yung nakaupo, siya yung dapat mong i-please, no? Ignoring your own principles and paninindigan. Di ba? Medyo nakakadismaya, pero yun eh. Di ba? Patuloy ninyong kukonsintihin yung alam ninyong mali. Na kayo mismo, imposibleng hindi nyo alam. Oo, sige, sabihin natin may kasalanan talaga si Inday Sara. Di ba? Pero sa pagpapa-impeach po bang yan, mababawi natin yung pera? Di ba? Matatanggal lang siya bilang Vice President at hindi na siya makakatakbo sa kahit na anong government position. Di ba? Kasi yun yung target eh. Tanggal siya bilang Vice President at hindi na siya makatakbo sa 2028 dahil malakas ang balibalita na maaaring siya ang tumakbo sa 2028 as President. Di po ba? So kung may impeach nga siya, so totally, hindi na siya makakatakbo. Diba? Na alam natin lahat, naging usap-usapan na yan. Na kaya nagkakaganyan dahil si Romualdez yung tinatarget nila. Ginugroom, ika nga. Kasi saan ka nakakita ng gumagawa ng batas, nagpapamudmud? Anong silbi ng DSWD natin? Diba? Trabaho nila yan eh. Bakit nyo kinukuhaan ng trabaho? Bakit kayo nangingilam na samantalang batas ang kailangan ninyong gawin? Dahil merong naka-assign dyan. Di po ba? So, ano yung mangyayari? Paano na ngayon yung prinsipyo ninyo? Paano na lang yung ipinaglaban nyo? Dahil lang sa distrito ninyo, kaya nyo nagawa yung mga bagay na yun. Well, actually, ganun yung halos sinasabi nila. Doon sa isa kong share, ganyan din yung naging paninindigan niya. Actually, may ano eh. Kung titignan natin, di ba? May punto naman. But ang problema rito is, you are, di ba? Ano ba tawag dito? Sinusuportahan ninyo yung alam nyong mali. No? Ang daming problema ng Pilipinas para unahin. Hindi sinasabi dito na wag nyong imbestigahan, alamin, or kung ano man, no? Yung nagawang mali ni Inday Sara. Pero tingnan natin kung ano ba yung kailangan talaga.
Nawala yung pera, bakit hindi natin bawiin? Di ba? Bakit hindi nyo pailan ng kaso? Bakit kailangan ipa-impeach? Naaram naman nating lahat na after the impeachment, ganun pa rin eh. Hindi naman makukulong si Inday Sara eh. Matatanggal lang siya sa pwesto at hindi na siya makakatakbo. Pero hindi pa rin mapabalik yung pera. Di ba? Ngayon, kung kakasuhan ninyo yan at mapatunayan, kung hindi niya man mabalik yung pera, makukulong siya. Di ba? Eh, itong impeachment, hindi siya makukulong. Unless kasuhan talaga siya. Di ba? Nasabihin ninyo, I don't know if may immunity sa ganitong bagay ang isang presidente na kasuhan, vice president, no? So if that's the step, di ba? Still, wala pa rin yung pera, no? Wala pa rin yung pera. At yun na nga, kaya yung prinsipyo ninyo bilang mga hinalal na mas mag-iisip kayo sa ikabubuti ng karamihan, hindi nangyari. Inuulit ko, walang masama roon. Kaya lang ang problema, napupunta bang lahat, no? Sa mga constituent yan, na sinasabi na pupunta pa yan doon sa mga gusto nyong ipagawang bagay, pagpapaganda ng lugar ninyo, pagsasaayos ng mga infrastructure ninyo. Di ba? So yun yung question. At bakit kayo lumalabas ngayon? Anong purpose? Para, yun nga, siguro, ipakita na kayo ay martir na handang isakripisyo ang inyong sariling kapakanan para sa inyong nasasakupan. What a noble thing to do, no? Pero sana nanindigan pa rin kayo doon sa alam niyong tama. Hindi kayo nakisabay, di ba? So, ibig sabihin, yung mga hindi pumirma sa malamang, walang pondo. No? Lumalabas. Mawawalan sila ng pondo kasi hindi kayo sumunod sa gustong mangyari ng karamihan. Diba? So, here's another one. No? Kongresista rin na nakikita rin natin. No? Ito po ay walang iba kundi si Representative. Attorney din to. Si Sinsuwan. No? Ito po vote no ko or mo vote yes, wala na human na. Na-impeach na siya ato. So, ni vote yes lang gyapon ta kay lisod man guni atong sitwasyon, Sir John, kay ako isip congressman sa District 1. Pang ako yung gipanumpaan nga serbisyuhan ang katawhan sa District 1. Dabi, kung mo vote no ko ato, mahimo na ko anag opposition, Sir John. Kung mahimo tag opposition kay balora ba taon say mahitabuan na. Kani mga taong kapin gatos kada adlaw mo bisita sa akong opisina kay mga itabang unsa na lay akong ikatubang sa ilaha, Sir John, nga mahubasan naman na di naman ko makapangayo og additional nga budget pangtabang sa ila. Tubi ako nga nangatubang diya sa mga tao. Maglisod ko ana, Sir John, wala ko ikahatag sa ila kung mo vote no ko. Okay. So naay mga konsiderasyon nga akong gihuna-huna nga aside sa kanang naata taga Mindanao ta kaning taas gyud kay atong respeto sa mga Duterte, pero unsaon ta man gyud, Sir John, nga ang akong gipanumpa nga tabangan kani man yung mga District 1 good. So, Mo vote no ko or So, same thing. Yun din po, yung kay Representatives Sinsuwan. Tama po ba? No? Yun din po yung kanyang rason kung bakit siya bumoto ng yes. Kung bakit pumayag siya ma-impeach si Inday Sara. Because of the pondo ulit. Well, nakakalungkot isipin, no, na ganito yung naging pananaw nila, ganito yung inisip nila, pero may mali talaga eh. Diba? May mali. So, ang mangyayari pala nito, malinaw sa mga sinasabing ito ni Congressman. Yung mga
hindi bumoto para ma-impeach si Inday Sara, so malalagay ngayon sa alanganin. Yung mga pondo nila, wala silang maibibigay na tulong sa mga taong nasasakupan nila. Di ba? Yun yung mali natin eh. Oo, alam natin maraming naghihirap na Pilipino. Maraming lumalapit sa mga kongresista, even sa pinakamababang sa posisyon, sa konsihal ng bayan o konsihal sa isang barangay o isang kapitan. May mga lumalapit talaga dyan, nanghihingi ng tulong. Di ba? Ang problema kasi dyan, nakukonsinti sila. Porque walang maibigay na tulong, so ang kapalit, hindi ka na namin iboboto sa susunod na eleksyon. So hindi po natin sila natuturuan ng tama. Hindi po natin napapakita talaga sa kanila na hindi ganun. No? Hindi ganun kalaki yung pera ng mga naninirahan sa gobyerno. Na kayo ay paswelduhan din lang. Di ba? Hindi po natin na ituturo sa kanila kung ano yung tama. Kung ano ba yung nangyayari, bakit hindi kayo makakatulong. Di ba? So ang iniisip kagad ng karamihan is paano na ako sa susunod na eleksyon, no? They masking the real reason behind, no? I'm not saying lahat, no? Hindi ko sinasabing maaring ganun din si Sir, di ba? Pero bakit kailangan yung gawin yun? Hindi nyo ba kayang ipaliwanag, di ba? Dahil ba nangako kayo na pag kayo yung nanalo, tutulungan sila sa abot ng inyong makakaya to the point na ito nga, maipagpalit nyo yung prinsipyo ninyo para sa inyong mga nasasakupan. Kaya lang, hindi po na i-correct yung tama. No? Hindi po na i-correct yung tama, lalong nagiging mali. Dahil sa consideration na alam nyong kayo mismo naiintindihan yung may mali doon. So, ibig sabihin, ganito na lang tatakbo ang politika sa Pilipinas? Na kahit na alam ninyong may mali na, oo kayo para lang may maitulong kayo sa inyong nasasakupan? So, hindi na babaguhin yung sistemang alam ninyong mali? Di po ba? Ako, yun yung nagiging punto ko. No? Siyempre, hindi ka naman congressman eh. Wala ka naman posisyon eh. Kaya nasasabi mo yun, walang mga taong lumalapit sa'yo nang hihingi ng tulong. Dala-dala yung mga anak nila, dala-dala yung mga resetang kailangan nilang bilhin. Diba? Kaya nga po tayo may mga agency na tumutulong para sa kanila. Diba? Mm. Kasi yun yung pinakamabilis. Okay. So ganun na lang po ang mangyayari sa Pilipinas. Hindi tayo mag-i-improve na alam nating may mali. Don't get me wrong po, no? Pero kasi yung ganong pangunawa, mahirap po talagang maintindihan. Lalo't nakasalalay sa inyo, no? Yung ikaaayos ng hindi lang ng lugar ninyo, kundi ng buong Pilipinas. At yung political system, no? Hindi po mababago yan kung ganyan po lagi yung paiiralin natin. Okay? Hindi ko masasabing pang sariling interes yan, pero pwede ko rin sabihin pang sariling interes yan. Di ba? Kasi ang kinoconsider lang ninyo is yung you're not considering the whole effect sa buong bansa. Di po ba? Naintindihan ko yung mga sinasabi nila na kailangan nila yon para sa kanilang nasasakupan, para may maitulong sila. Pero ang problema nga po, may mali. May mali sa pamamaraan ng papaunawa, no, sa mga kasamahan ninyo dyan. No, sa mga kasamahan ninyo. Hindi po mai-educate yung mga botante kung hindi po natin ipapaliwanag at kung hindi po natin babaguhin yung political system na meron tayo. No? Kasi kung ganito lagi yung magiging reason ng lahat ng mga politicians, saan dadamputin ng Pilipinas?
'Di ba? So, ibig sabihin kapag I have the power to control certain things, 'di ba? Tama man 'yan o mali, susunod kayo kasi sa akin kayo nakasalalay. Gano'n po yung nangyayari dun, eh, 'no? Wala kayong makakakain 'pag hindi niyo ako sinunod. Parang gano'n po yung ibig sabihin dun, gano'n yung gustong mangyari ng mga nasa taas nitong mga 'to. Mambabatas kayo, so ibig sabihin matatalino kayo. May mga prinsipyo kayo na hindi niyo na-practice ng tama dahil sa maling consideration na ginawa ninyo, 'no? At, mayroon pa siyang, statement itong si, si Attorney Lordan Suwan pala, sorry, Suwan, 'no? Na kasi may lumabas na parang fake news. Ito, 'yan. Parang nagpalabas daw siya ng ganyang statement, 'no? Na fake news daw 'yan. So ito yung talagang itsura niyan 'pag tinanggal mo 'yan, ito. So 'yan at saka ito ay iisa lang 'yan. Pero fake news daw 'to. Pero meron din siyang nilabas na ito, post niya, 'no? Na it has come to my attention that a post from the fake page, the working congressman, is circulating online. I never issued that statement. This is a fake news and black propaganda aimed to mislead the people and tarnish my name. That of Speaker Martin Romualdez in the House of the Representatives. These are all lies. Yes, I voted yes to the impeachment. I voted for accountability and not against any individual. My vote was not a personal attack against BP Sara. I'm a public servant and my loyalty will always lies with you, the people of the First District of Cagayan, the Oro City. I have spent my time, my energy, and my spirit fighting for you, pushing for real change, for social services that lift us up, for infrastructure projects that build a brighter future, for laws that protect and improve the lives of every Filipinos. So, ito yung pinupunto niya eh, no? That's why bumoto siya, no? Dahil sa mga naiisip niya yan. And dahil gusto niya makatulong. Katulad nga po ng sinasabi ko, walang masama doon. Ang problema, di ba, masyadong natotolerate yung alam naman nating mali. Di ba? First of all, ano bang maitutulong ng impeachment? Di ba? Halos lahat yun ang sinasabi. Oo. Di ba, matatanggal ninyo si Inday Sara sa pwesto at magtuloy-tuloy pa yung kanyang pangangurakot na sinasabi ninyo. Di ba? Na sinasabi ng mga ayaw kay Inday Sara. Napatunayan na ba? Di ba? And we have a lot of things na kailangan i-consider. Yung budget lang ng BICAM eh. Laking question mo. Di ba? Questionable yun. Pero bakit nawala ata sa limelight at ito yung pumalit? Pero ngayon, ito, may naglalabas ang mga ganitong kongresista, no? Para hindi mabash, para pagtakbo nila uli, eh, siguradong manalo sila, kaya sila nagsasalita ng ganito. Di ba? So, there's a lot of question, no? Na ngayon is nagiging usap-usapan. Di ba? Nagiging dahilan kung ito bang mga bumoto is talagang totoong bumoto dahil sa alam nilang may problema o dahil din diyan sa akap. Dahil sa laki ng pondo ng akap. At dahil sa tatakbo pa uli sila sa ibang posisyon naman na mas mataas. Kaya po hindi maalis
na magkaroon ng question ng ganito yung taong bayan, lalo na yung mga supporter ni Inday Sara or ng mga Duterte. Ba? So, ito po, yung iba pang mga kongresista, no, na bumoto against kay Inday Sara para siya ay ma-impeach. Alright, so let me play it for you para mas makita ninyo. Ito po. So, nandiyan din po yung dalawang na content ko. Ito, pamilyar tayo rito kasi nandoon to sa ano eh. Ayan po, si Lordan Suwan. Oo, tapos na si Mama Michi Uy. Yan, si John Tracy Cagas, yung binato yung bahay ng dumi ng tao. Tapos na ata si ano. So ito po yung mga ano ha, bumoto para ma-impeach si Inday Sara. Ang Samuro. Si Adyong, kilala natin yan. Yan yung mga nakikita natin sa quadcom. So, ibig sabihin, itong mga to siguradong may pondo. Dahil bumoto sila eh. May impeach si Sara eh. Siguradong may dagdag confidential fund ba? At saka akap. So, yun po. Yung mga involved na tao dyan na mga bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. So, issue lang po tayo ha, walang personalan. Yung aking mga shinare ko ay pawang aking mga opinion lamang na base sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa. Okay? So, ano po ba masasabi ninyo? No? Ano ba sa loobin ninyo tungkol sa content na to? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.